grabe. Napakahirap magmaneho dito sa Pilipinas. Sobrang traffic. Sa bagay, sanay naman tayo dun sa Dubai. Pero doon naman, kahit ma-traffic, uusad naman ang sasakyan. Dito parang pagong eh. Hindi mo alam kung kailan ka makakarating sa patutunguhan mo. Sus Mio. Sorry, mahal ha. Ikaw tuloy yung nag-drive ngayon. Okay. Sobrang sakit talaga ng ulo ko eh. Naku, okay lang mahal. Bawal nila kasi. Kanina ko pa kayo inaantay. Naku, sobrang layo pa. Paano naman kasi ang traffic, di ba? Anyway, kumusta na nga ba kayong dalawa? Ano na nangyari sa usapan natin kahapon? Nako, wala yun. May topak lang talaga si Noel. Ewan ko ba? Lately, parang laging mainit ang ulo niya. Siguro ate, kung meron lang kaming anak, baka hindi ganun yun. Ikaw naman? Baka may pinagdadaanan lang yung tao, nawain mo na lang, no? Tsaka wag nga kayong ganyan, lagi kayong nag-aaway ng mag-asawa. At tsaka ikaw ha, tigil-tigilan mo yan. Kakasabi mo lagi ng anak-anak na yan. Walang may kulang sa buhay mo. Nandito yung dalawa mong pamangkin ha. Pangalawang ina ka na rin ng mga yan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pag nawala na ako, kailangan mong alagaan tong mga pamangkin mo, kundi mo multuin talaga kay tayo nako. Ikaw, kung ano-ano pinagsasabi mo, huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. At saka ang hirap kausap niya mga pamangking ko, ha? Puro mga Englishera. Diyos ko, nauubusan ako ng salita. Ate, wala na akong masabi. Ano ka ba? Magsasanay ka rin. Pagdating ng araw, basta yung habilin ko sa'yo, wag mong pababayaan tong mga anak ko. Chill ka lang dyan. Huwag kang magpaka-stress, maayos din ang lahat. Ingay naman to! Ate ko! Ate! Ano ba yan? Kulang na nga kinikita natin eh, para sa ating dalawa. Nagdagdag ka pa ng pakainin. Wala namang ibang mag-aalaga doon sa mga bata. Alam mo naman, na sa akin ibinili ng ate yan. Wala ka na ba ibang mga kamag-anak na pwede mag-alaga sa kanila? Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang ikinakatopak mo. Ilang araw ka nang ganyan, kala mo ba hindi ko napapansin? Laging mainit ang ulo mo, ha? Okay lang sana kung aking talagang mga anak yan. Eh hindi. Palibasa kasi. O anong palibasa? Yan na nga bang sinasabi ko eh. O di ngayon lumabas na sa bibig mo. Palibasa, hindi kita mabigyan ng anak. So anong gusto mong gawin sa kanila? Ipaampon ko? Sorry, Nay. Sa mga sinabi ko kagabi, hindi ko sinasadya. Stress lang talaga ako sa trabaho. Hayaan mo, babawi ako sa inyong mga bata. Talaga. Talaga? Huwag na natin pag-awayan yung mga bata, tay. Kasi wala namang ibang kukup-kup sa kanila eh. Tsaka alam mo naman, hanggang ngayon hindi pa nga ako makapaniwala na wala na ang ate ko. Sila na lang yung mga alaala na naiwan niya sa akin. Kaya sana tanggapin na lang natin na tayo na mag-aalaga sa kanila. Okay? Okay. Hayaan mo, gagawin natin masaya ang ating pamilya. Salamat. Teka, gigisingin ko na nga pala yung mga yon. Tanghali na, hindi pa lumalabas. Ana, Be! Ana? Bea? Tay! Look, there's a kid. Should we say hi? Yeah. Hoy bata, ano pangalan mo? Si tatay.
like us. How long have you been here? Actually, my mom left me here and then I came back. So I decided to stay at the church. Oh, we feel you. Our parents died a few weeks back, so our titos and titas are taking care of us. But they always argue about us, so we decided to leave home. We are selling flowers. Do you want to join us? Okay. Let's go! The big ones are 5 pesos, and the small ones are 2. Right now? Yeah, but the only thing that we don't like is that people just pass by us and just like look at us. Yeah, they give us a stare. Yeah. It's kind of sad. Ate, nagugutom na ako. Mabuti sila, may pamilya. Tay, kailangan makita na natin tong mga bata. Ilang linggo na sila Ate, nawawala, kuya, bili nag-aalala kayo na palamig. ako. Merienda. Baka sakali tayo dito. Kaya Magtanong tayo sa nga, kanila. kasi baka gutom na yung mga yun. Teka. Palamig muna kayo, ate, kuya. Miss, Yes po? magtatanong lang ako. Baka sakaling nakita mo sila. Kasi ilang linggo na patingin. nawawala yung mga pamangking ko. Oo, alam mo, napansin ko to. Tatlo Talaga? silang bata. Meron silang dalang bulaklak. Doon ko sila nakita sa may banda doon, ate, oh. Saan kaya dun? Doon sa may kanto, te. Sige. Salamat ha. Okay, sige, ate. Tay, dito daw. Nakikita daw doon nagbebenta ng mga bulaklak. Hey, were you able to sell flowers today? Just a few. Oh my, how are we able to buy food? We don't have any money. Yeah, it's so difficult to live here. Can we go back to Tita's house? No, not yet. She might send us to the orphanage. Yeah, that's true. But whatever happens, don't leave me. I promise. Oh my, I gotta... Oh my I'm so hungry. Again? Yeah, we've been playing since earlier. Okay, join us as we eat our favorite foods. Huh? How? We don't even have money for food. Leave it to us. This is how we normally do whenever we're hungry. Okay. Okay, so we close our eyes and we think of our favorite foods. Okay, mine. Sushi. Delicious. For me, my favorite chicken. Pizza is so good. Bea, what happened to you? You seem so quiet. Nothing. Oh, Bea, just tell me the reason. I know you. It's just that I don't think Jesus loves us. Ah, Bea, don't say that. Remember what Mom and Dad said? Jesus always loves us. But if he loves us, why don't we have a house? Why don't we have a food? Why did Mom and Dad died? Bea. Hi, Mommy, and hi, Daddy. I hope you can hear me. I miss you so much. I promise I'm trying to take care of my little sister the way you would have wanted. I still recall our last time together at the park. I wish that day never ended. I miss going to school. I miss sharing all my secrets with you. I miss your care whenever I'm sick. Why did God take you away from us? Does He not love us? Why did it have to happen to us? When can I hug you? When can I see you? It's very cold outside in the streets, noisy and dirty. But I have to accept it. Running away from Tita was my choice. I don't want to go to the orphanage. I don't want another mommy and daddy. Nobody can replace you in my heart. I love you so much, Mom and Dad. Nag-aalala na talaga ako doon sa dalawang bata. Hindi ko na alam kung paano pa natin sila hahanapin ngayon. Kung bakit kasi naisipan pa nilang lumayas eh. Hayaan mo. May awang poon. Makikita rin natin sila. Sana nga. Sana walang nangyaring masama sa kanila. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo.
Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Bea! 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 Wake up! Ito ka tawag. Hello? Hello, Mrs. Santos? Opo. Yung pamangkin niyo po na aksidente. Ano? Ana, anong nangyari? Saan ba kayo nagpunta? Hanap kami ng hanap ng tito niyo sa inyo. Bakit ba kayo umalis ng bahay? I'm sorry, Tita. It's because I overheard you and Tito say that you're gonna bring us to the orphanage. Naku naman, anak. Syempre hindi yun totoo. Nagkakaroon na kami ng problema ng tito mo, pero hindi ko yun gagawin. Pinangako ko kay mami mo na aalagaan ko kayo kahit na anong mangyari. Huwag mong iisipin yon, okay? Hindi pwedeng magkahiwalay tayo. Lord, hindi ko naiintindihan lahat ng mga nangyayaring ito. Pero alam ko that you have plans for everything. Ngayon na nag-aagaw buhay ang aking pamangkin na si Bea, gusto kong hingin sa inyo na sana naman po pagalingin niyo po siya. Sana po ay bigyan niyo kami ng pagkakataon na maging magulang nila. Ngayon na wala na si ate, kami na lang ang mayroon sa aking dalawang pamangkin. Lord God, please, pwede ko bang hingin? Ibalato mo na lang to sa amin, no? Sila na lang ang naiwang alaala ng ate ko. At gusto kong maging mabuting magulang para sa kanila. Bye! Let's go! It's 11:45, Noche Buena time! Teka, tawagin ko na yung mga bata. Okay. Merry Christmas! Ay, wow! Ang maganda naman! Wow, sarap ng mga pagkain na. Salamat tayo, mga pagkain. Magandang time. Siyempre, pinaghandaan ko talaga yan dahil ito ang unang Pasko na magkakasama tayo. Kaya uubusin natin lahat yan. Perfect! Nagugutom na ako. Again? Ikaw na talagang batang laging gutom. Anyway, balita ako sa inyo. Alam niyo ba, si Tetay, nagkita na sila ng nanay niya at magkasama na sila ngayong Pasko. Wow! Really po? Kaya sa isang araw, pupunta tayo doon para dalawin natin sila. Yay! Hey, let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan pagkat ikaw ay ba